Gandang araw po, si Attorney Aldrin ulit. Kagaya ng nasabi ko, try natin pasadahan yung games dito sa 3rd AQ Prime. Bigyan natin ng oras kasi ito po ay ginaganap ongoing sa Ayala Malls, Macapagal, Manila Bay. Yan, 9 rounds po ito. 90 minutes and with 30 seconds increment. So maganda-gandang analysis ang ating makikita dito. Siguro or kaya naman yung quality ng games ng ating mga players. Yan. So long game 90 minutes and 30 seconds. So bihira lang ito pero let's grab the opportunity para maibigay natin sa ating mga chess players. Malalakas yung mga sumali dito. Ayan, isa dito sa i-analyze natin si Arwin Chris Hernandez, yung nasa picture po, yan. At the same time si Joel Delfin, nakalagay din po sa picture. Ayan, yung ating AKA BNM, yan, BNM ng bayan. Ayan, si Joel Delfin. So round 1 po ito. Tingnan natin kung ano yung kalalabasan. Actually, this is the first time na makikita ko tong games nila direct from chessresults.com. So kung gusto nyo makita yung mga games nila, naka-upload po yan sa chessresults.com. Search nyo lang Philippines 3rd AQ Prime Tournament. Yan, dyan yan makikita yung kanilang mga chess results, including yung mga schedule and pairing and participants. So tingnan natin. So white dito si Arwin and black dito si Joel, si BNM. Ika nga, tingnan natin kung anong opening para at least ma-analyze natin. This is the first time na makikita ko to. So impromptu, tingnan natin kung anong analysis ang pwede natin gawin or lesson plan. Ika nga. So tumira ng E4 si Arwin, yan. Open yan. Pag E4, talagang sanay. C6, karukan pala ito si BNM So, gumamit siya ng karukan sa round 1, C6. Solid lang, ika nga. So, dapat ang sagot dito, D4 siguro, no? D4. Yan, D4. Para at least, ika nga, control the center. Yan. Ang sagot dito ni BNM, Joel, yung ating bookline, D5. Alam natin lahat yan. So, may dalawang variation dyan na possibility. Marami, pero yung common is pwedeng kainin yan or kaya i-advance na lang yan. Tingnan natin kung kinain ba ni Arwin yan o push pawn sa E5. Kinain na. Kumbaga, ganun din ako pag may mga nagaganyan-ganyan, karokan, French, kainin na kaagad yan para masimplify na. Diba? So, ganun ang ginawa ni Arwin. Exchange, variation, ika nga. Kinain, E takes, of course, C takes, yan, C4, yan, talagang hindi tinitigilan si Joel, talagang hindi pwedeng makontrol yung sentro, ika nga, after ng C4, suporta lang, knight F6, ang black, knight C3, normal development, knight C6, hindi pa nilalabas yung yung bishop F5. Yan yung paborito nating dapat nilalabas. So H3, tumira ng H3 si Arwin, preventing yung jump or yung push or yung pause sa G4. Nag D6 si Joel, sinarhan. So solid lang ang datingan ni Joel. A3, si Arwin naman abang-abang lang din. So with the intention siguro ng A3, B4, di ba? So to have additional space. Tapos bishop B2. Yung ba ang plano ni Arwin dito? Tingnan natin. Ayan, bishop E7, kailangan talagang ilabas na yung bishop na yan. At least makapag-castle na si Black. Black po dito si Joel, si BNM. Knight F3.
Ayan, normal development. So far, medyo wala pa masyadong aksyon dito sa opening natin. Like dun sa unang inanalyze natin, yung laro ni Ivan versus Michael from Negros. Sa simula pa lang, less than 10 moves, atakihan na. Dito, posing-posing lang muna. So, tingnan natin, baka mamaya pa to. So, forma-forma muna. Then, castle, of course, kailangan makapag-castling kagad. C5, yan. So, pansinin nyo, yung white dito, kumukuha na ng spasyo sa queen side, nag-expand na. Knight E4. So, anong purpose dito ni Joel? Ni BNM? Pakain yung knight? Kain? Okay. Okay. Ang tinitinan ko dito siguro, pag kinain, kain, mawa 1 pawn down. So, gusto niyang punterehin yung D4. Kasi babagsak yan eh. Pag kinain ng knight takes, kakain si black ng pawn takes knight, obligadong umalis yung knight sa F3. So, naka-open yung knight C6, targeting yung D4, supported by queen. So, babagsak ng pawn. I think ito yung objective dito ni BNM. Ika nga. So, mahaba po ito, long game. So, I will assume matagal nila pinag-isipan to. So, yun yung kagandahan pag long game. Normally, natatapos talaga yan, mga 4 hours. Minimum 4 hours. Maximum siguro 4.5. Pag yung talagang so, anong ginawa dito? Kinain ba to ni Arwin ng white? Hindi niya pwedeng kainin yan kasi babagsak yung pawn niya sa sentro, sa D4. Let's see. Yeah, good move. Bishop, Bishop D3 lang. It's too early. Kumbaga, position muna, develop lang muna yung mga piyesa natin. Saka na lang Then, let's see anong ginawa dito. Kakainin ba ni BNM yung knight sa C3? Para at least kahit paano, medyo may double pawn. Long term strategy. Para at least kung mag-endgame, medyo maganda-ganda yung structure. Tingnan natin. Hindi kinain. Nag-F5 lang. Kumbaga, sinoportahan yung knight. Hindi rin ngayon kakainin niya ng bishop kasi mapapaganda yung position nung black. Pag kinain ng bishop yan, well, ang ipangkakain dyan yung F-pawn. So, solid na yung sentro. May open file pa sa yung rook, sa F-file, yung black. So, bawal kainin yan. Kung ako kay Arwin, hindi ko kakainin yan. So, hayaan ko lang muna yan dyan. Yeah, good. Hindi kinain. Nag-castling. Castle muna yung white para at least makabuelo na yung mga pyesa. Next, Queen D8. Queen E8. So, siguro tinitingnan dito ni BNM. Pupush siya dito sa Queen G6. Tapos, sugod-sugod ng konti. Yeah. In preparation. Anong plano niya dito sa Queen E8? Yeah. For sure, ganun Queen G6. Eyeing Queen G6 later on. Tapos, push. Tapos, may Bishop takes H3. Sacrifice. Open. So, baka ganun yung long-term plan niya rito. So, let's see. Tingnan natin. Kinain ni Arwin yung yung knight. Ang question dyan, dapat bang kainin yon sa ngayon? Kasi open file yan, medyo malakas, solid yung block dito. For sure, F-pawn yung pangkakain dyan. Tingnan natin. Yeah, F takes E4. Medyo malakas yung position ng block dito. Naka-open file siya. Question nun, dapat bang kainin muna yon? Siguro, pinahinog muna ng konti. Or kaya, instead na kainin, possible siguro knight, maniubra muna yung knight dito. Knight D2, tapos F3. Malakas tong kabayo na ito, nakaposte. Siguro isa yun sa reason bakit kinain na ni Arwin kasi medyo tumatagal na siya dyan. So, well, sige, tingnan natin, balikan natin. Bishop takes
knight, f takes knight. Of course, kailangan umalis yung knight. Knight e1. Yeah, pwede rin sana, no? Knight e1 muna, tapos f3. Diba? Para at least mapaalis yung kabayo. Lakas ng kabayo. Lakas ng knight, I mean. So, anong sunod na move dito ni BNM? Oops. Mali. Teka. Nagkamali tayo ng pindot, ah. Ito po. Yan. Ulit. Tingnan natin. Kagaya nga ng sinabi ko, first time ko lang ito makita sa results. So, sariling analysis natin to. Analysis paralysis, ika nga. So, yan. Kinain. Yan. Dito na tayo. Knight e1. Yan na. Yan ang sinasabi ko kanina. Queen g6. Talagang kasi plano dito ni BNM, push ng pawn e5, tapos yung bishop, yung light bishop, ready to snap yung yung pawn sa h3. Paano kaya to harangan ni Arwin? Tingnan natin. Yan, atras lang. So nakita ni Arwin at this very stage, nakita niya yung plano ng black. Oo, kasi long game to. King h1. So King h1 para at least makiiwas sa pin in the future. Tapos siguro pepesto niya yung rook niya sa g1, tapos labas yung bishop, tapos battery. Yun yung mga pang long term siguro na tinitingnan. Tingnan natin. Yan, queen, bishop f6. Anong plano niyan? Well, gustong kainin yung d4 na pawn, nag-iisa so may threat. Siguro ang gagawin dito ni Arwin, bishop e3. Support lang, no? Yan, support para at least kahit paano ma-develop din yung bishop. So nag-bishop e3. Then bishop d7, develop lang din ng bishop para mag-connect na yung mga rook, makalabas na yung rook na isa ng black. So dito at this stage positioning, may space advantage yung black. Nakauna siya sa sentro, solid, suportado ng e6, yung sentro. Nakalabas yung active, yung queen. Yung knight, well developed, kung saan yung natural square niya. Bishop, matutulis, so may mga threat. At this point, hindi ko nakita kasi hindi to naka-check sa engine kung sino yung lamang, pero tingin ko lamang dito ang black sa at this stage. Move 15, mabilis na develop yung yung black, naka-position na, kulang na lang yung mag-double rook siguro, mag-battery. So tingnan natin anong ginawa ni Arwin dito. Yan na yung sinasabi ko earlier, yung b4. Yan, at least kahit paano may espasyo yung white sa queen side. So kasi dito sa position na to, yung white medyo hindi siya makabukas dito sa king side, pero pwede siyang mag-counter attack sa queen side. So malamang yan yung kanyang plano. Anong sunod na move dito ni BNM? Knight. Yan. So knight e7. Siguro magmamaniobra na to, maneuver lang siya dito sa knight f5. Kasi kung ako yung black, kakainin ko yung bishop dito. Malakas tong bishop na to, itong dark bishop ng white ba't siyang kainin na yan baka yun yung plano ni BNM, o kaya naman siguro yun nga, knight, tinitingnan niya knight f5, tapos obligadong kainin niya yung bishop. Tingnan natin. So knight c2. Okay lang kasi at least may spasyo yung knight. Ito yung sinasabi natin, tama, knight f5 nga. Talagang pinupuntirya ni BNM yung dark bishop. Kailangan mawala kasi yan. Kung ako yung itim, kainin ko kagad yung dark bishop na yan, yung dark square bishop na yan. So, tingnan natin, itatago niya ba yung bishop ni Arwin or dyan lang yan? Tingnan natin.
hinayaan lang. So, queen to queen, eto rin yung sinasabi ko kanina. Pag sa tingin natin na medyo malakas yung naunahan tayo ng konti sa positioning, kailangan mo nang hiyain ng queen to queen. Kasi kahit paano, pag nag-queen to queen kasi medyo mabalansi yung walang kinakatakutan, ika nga. So, good move. I think good move tong queen to queen nito ng white. Nagyaya ng queen to queen. Kasi naunahan siya dito sa king side eh. Ang lakas nung queen ng black. So, kailangan yayain niya makipag queen to queen. Ang tanong, papayag ba si BNM? Kung ako naman yung itim, hindi ako papayag. Atras lang muna ng konti. Kasi may advantage eh. Kasi pag kinain, nag-queen to queen, mag-equalize yan. Medyo... Tingnan natin kung ano yung ginawa ni Joel dito. Yeah, atras. Atras lang talaga. Kasi hindi pwedeng ibigay yan. Kasi nakauna siya sa development. So, Queen F7. Anong next ng white? Queen F4. Anong plano niya sa Queen F4? Okay. Siguro pupush to ng mag-G4 to si Arwin, to give way dun sa pawn sa G4 para mapaalis yung knight. Sa tingin ko kaya siya nag-Queen F4. Well, magandang plano yun. Tapos Rook G1, Rook G3, tapos Rook AG1, punteriya dun sa G7 po ng black. Gandang laban ito So, tingnan natin kung anong next. Yan, Rook C8. Well, yan yung siguro square talaga for black para ma-develop yung rook niya. Possible open file yung C file na yan. Tingnan natin kung ipupush ni Arwin yung pawn sa G4. Kasi kung ako yan, anyway, mahaba-haba naman yung oras. Sige na, sabay na tayo. Di ba? Okay. Because that's the only way na to attack yung king ng black. G4. G4. Tingnan natin kung mag-G4. Wow! G4 nga. Matapang ang malakas ang love ni Arwin Hernandez Arwin Chris Hernandez. G4 talagang sumasabay kay BNM. Ibang klase Yan ang below 18 pa lang to si Arwin. Medyo malayo-layo ang mararating nito. Pag ganito kalakas yung loob, kumpiyansa. G4. Yan. Siyempre, atras dito si Joel. Tingnan natin kung saan siya umatras. Aba! Merong in-between move So, nag-G5. Siguro matagal itong pinag-isipan ni BNM Kasi binuksan niya rin yung king side niya. Baga parang sinasabi niya, akala mo ikaw lang ako din, malakas din ang loob ko. Good move Talagang na-anticipate niya kasi tuloy-tuloy na yung pawn na yan pag hindi mo hinarangan, di ba? So, of course, hindi pwedeng kainin yung knight kasi nakahang yung queen. Ang tanong, saan pupunta yung queen ng white? Siguro, hindi pwede sa G3, hindi pwede sa F3. Walang ibang pupuntahan Hindi pwede sa... Teka, wala. Only square lang pala, H2. Queen H2. Yun lang. So, wala. Walang ibang pupuntahan. Queen H2. Yeah. Of course. Yeah. Katulad nga ng sinabi ko, this is the first time na nakita ko tong chess results nila. So, mas maganda kasi mag-analyze na first time mo siyang makikita. Kumbaga, impromptu mo siya na hihimayin, i-analyze. Diba? So, walang tulong po ito ng engine. Atin-atin lang ito. Kumbaga, wido-wido lang tayo dito. So, sariling natin to. Tingin-tingin lang. So, yan. Yes, good move siguro yun, Walang ibang puntahan yung knight kasi talagang kakainin niya yan. So, kung titingnan nyo, ang lakas nun ng knight dun sa side na yan, may hirapan paalisin yan. Tapos, plano pang pumoste dito sa F3, knight F3.
Mukhang good move yung ano ni BNM yung G5 niya. Mukhang nakatempo siya. At the same time, may threat pa siya sa knight F3. Pumoste. Kung good move yun, well, okay din naman yung G4. Pero yung pala yung repercussions nun, ano? Only move yung queen. Medyo pilipit yung queen ng white, Tingnan natin. Exciting tong laban ni BNM tsaka si Arwin, Knight, yan, E1. So, yan yung support dito sa Knight F3 kasi at least hindi makatalon yung Knight sa F3. Saka hindi pwedeng pumoste yan dyan sa F3. Ang lakas niyan. Kundi sandwich yung queen. Walang puntahan. Kung sakali na nakaposte yung Knight sa F3, only move ng queen, G2. So, hindi maganda yon. Walang square yung queen. So, let's see. Okay. Matras si BNM, nag-bishop D8. Kitang-kita yung plano. Titira to ng bishop C7. Mukhang gustong i-queenless yung white, So, siguro dito, kasi bishop C7 So, anong pwedeng gawin dito ng white? Ano na lang, Siguro, pwede niyang mag-push F3, kain. Yan ang Yan yung weakness kanina. So, kung mapapansin nyo, yun yung effect, yun yung repercussions, yun yung consequence nung bishop takes knight kanina. Nag-open yung F-file. Ang lakas, Kuwang-kuha na yung block yung F-file. So, with the bishop C7 coming, hindi pwede siguro yung F3 kasi dami nakatutok, may pawn, may knight, may queen, may rook. Hindi rin pwede ang F4 kasi may pass pawn, and passant. Ang passant, ibig sabihin kakainin na ng pawn. Tingnan natin, medyo pilipit. Alanganin na dito yung white, pero tingnan natin kung paano susolusyonan dito yung threat sa bishop C7 ni BNM. So, lahat ito nagsimula doon sa bishop takes knight. Ito yung kaninang sinabi ko na parang premature pa to capture yung knight kanina with the white's bishop. Kasi mag-open file yung F-file. Lakas na yun, So, yun po yun. So, let's see kung paano sususunan tong bishop C7 na paparating. Yeah, F4. Siguro lesser evil, rather than F3. F4. Anong gagawin dito ni BNM? Pwede niyang kainin yan. Check. Pwede niyang kainin. Ano sa tingin niyo ang titirahin niya dyan? Kakainin niya ba yung pawn? Give chance. Yun yung reason bakit may unpassant. Give chance to the pawn to capture. Yan. Sige, tingnan natin. Yan. Kinain na. Pass pawn. So, malakas yan. Hindi pwedeng kainin ng knight yan kasi supportado. So, let's see. At least, nagkaroon ng space yung queen. Medyo maluwag-luwag pero medyo delikado na yan. Tingnan natin kung paano didepensahan. Yun. Hinarangan. Good move. Galing ni Arwin, para ma-stop yung pag-push ng pawn. Remember, pawn must be pushed at all times. Ika nga. So, ang ginawa ng queen, blockade. So, good move. Tingnan natin anong next move ni BNM dito. Magbi-bishop C7 na ba siya? H6. Okay. H6. Bakit siya nag-H6? Okay, para suportahan yung G5. Medyo depensa lang muna. Anyway, nakaporma na naman bago umalis yung bishop C7. Kasi hindi siya pwede mag-bishop C7 kasi wala na yung queen doon. So, walang tempo. So, good move, H6. Kumbaga, pasasan ba't darating din yan? Suportahan muna natin yung G5 na pawn. Okay naman yun. May logic, ika nga. And then, tumalon yung knight D3.
Yes, yun, yung bishop c7, yan yung inaasam-asam na bishop c7. Restricting the movement nung medyo kulang sa espasyo dito yung white. Pero tingnan natin kung paano masusolusyonan to. Umatras lang yung bishop. Yung rook pumunta na doon kasi nakita siguro ni BNM na walang action dito sa c-file. Dito tayo sa may e-file, may potential na action later on. Then hinarangan, hinarap din ng rook. Syempre kailangan yan, wag mong hayaan na yung rook lang yung nandun. Knight g2, yun lang. Siguro aalis ka talaga yung rook na yan. Oh, hindi umalis. Sino ba yan, ha? Pumoste yung knight. Pero paano kung kinain niya ng bishop? Pak. Knight to e5. Paano kung kinain lang ng bishop? Wala na yung threat sa queen. Atras pa yung rook. Mag-one piece yata dito yung mawa-one piece dito yung white, pag kinain yan. Dapat kainin niya yung knight. Kasi one piece, Tingnan natin. Pwede naman kainin. Ay, hindi. Kainin talaga yan. Oh, bakit hindi kinain? Teka. Bakit di kinain ni BNM yung knight? Tingnan natin. Bishop takes. Anong threat niya doon? Bishop takes, rook takes. Okay. So, piniserve ni BNM yung bishop niya. Kasi kain lang ng rook. So, ang ginawa ni BNM, iwas lang. Kasi naka-threat Hindi niya pwedeng kainin kasi yung rook pala bababa lang. So, walang one piece. Yeah. Ito yung kagandahan pag first time mong tinitingnan So, based on first time result natin. So, hindi pala pwedeng kainin. Kasi may rook. Walang one piece. Tama. Walang one piece. So, pag kinain, baba lang din yung rook. So, bishop. So, queen g7. Kung ako yung white, kakainin ko ba yung bishop, yung light bishop? Tingnan natin. Hindi, preserve muna. Kinain niya yung f3. Yung pala yung threat niya doon. So, double purpose, Knight takes f3. So, maganda yung tira ni Arwin Kasi kung umatras yung queen, hindi niya kinain yung bishop. Libre yung f3. Okay, very good, Very good. Pero nakapin nga lang. Yung downside nito, nakapin yung knight. Pero, yung queen, Pero yung knight ng black, for sure, aatras yan. Tingnan natin. Bigay. Teka. Bakit kinain ni Arwin yung Bakit kinain yung f3? Binigay niya yung rook. Bigay yung rook, Mabigat to, Anong plano niya rito? Sige, check. Bigay yung rook. Pak. Mukhang blunder yun, Hindi kaya? Blunder yung knight takes f3. Kasi laglag yung rook, Anong compensation? Walang compensation. Medyo nagkamali siguro, Kasi balikan lang natin. Gulat ako ba't kinain niya yung f3. Nakahang yung rook. Pwede siguro kinain niya yung bishop, yung light bishop. Kasi pag kumain doon, may kain din dito sa rook sa f8. Rather than knight takes f3, bagsak yung rook. Walang compensation na medyo mabigat-bigat. Ngayon, knight takes e5. Yan na. Medyo umaatake na yung mga pawn. Kinain. Bishop takes. Hindi pwedeng kumain yung queen. Babagsak sa rook. So, libre yung pawn. Tapos, may threat pa sa knight c3. Kailangan umalis yung knight dyan.
Kaya naman na suportahan. Medyo at this point, medyo medyo hirap yung posisyon dito ng white. Ang tutulis. I mean, kuha nung rook yung file eh. Natulis pa yung bishop. Sige, tingnan natin anong move dito ni Arwin. So, blunder nga yung yung knight f3. Kasi bigay yung rook, no? Walang kapalit. Atras lang yung knight. Eto na. Bishop c6. Ang tulis nito, ha? Sagana sa pin dito yung white. Kasi pag nag-push, d4, pin yung knight sa king, pin yung queen sa rook. Tingnan natin anong next dito. Kainin na kaya yung bishop niya? Ay, hindi pala pwede kainin, no? Babagsak yung yung queen. So, obligado. Anong solusyon dito? Masakit sa ulo to. Ayan, knight. Meron pa pala, knight g1. So, just to alleviate yung suffering, siguro. Tingnan natin. Push. Katulad ng sinabi natin, bawal gumalaw yung knight dyan. Dalawa yung nakapin. Isang pin sa bishop, isang pin sa rook. For the queen. Paano kayong diskarte? Kung ikaw yung white dito, paano wala, no? Mukhang ubos yung spasyo ng white eh. Tingnan natin. Yon, lumapit yung king. Reasonable yun, logical, para at least makatulong and at least makatakbo sa F1, tapos takbo sa queen side siguro pag nagkagipitan, pero pahirapan na, hindi makakatawid sa dalawang rook. Bishop F4. Mukhang gusto nang i-simplify ni BNM, simplification, the process of simplification. Naghahamon na. Ika nga, paglamang ka, daanin sa yaman. So, given yan. Kumain. Rook takes. Tapos, A4. Bigay yung nag-sacrifice siya ng A4 just to, yung pin siguro, no? Anong gagawin ni BNM dito? Daanin na sa yaman, Bishop takes. Okay. Yung pala yung purpose nun. Para at least, pin, of course, kain para at least masuportahan yung pawn diretso from the e-fine. Medyo lamang sa pyesa, quality. Kain na rin. Bishop takes knight. Tapos siguro kainin na rin. Hindi kinain. So push, kain, lamang yung block, quality. Push pawn, siguro push. Nag queen a6, threatening the bishop. Paano kung i-push ko na yung pawn? Push pawn. Tingnan natin kung anong gagawin. Sinuportahan muna yung bishop. Check. Angat lang. Doon, push. Kakatakot yung pawn na yan. Mukhang unstoppable na yan. Check ulit. Perpetual. Check ulit. Yan. Okay, so kinain ng queen. Teka. Queen takes rook. Queen takes, sacrifice the queen, Of course, queen takes queen, queen to queen. Dito medyo overwhelming na siguro dito yung laman ng black. So, king f2. Ayan. Of course, kainin na yan. Bishop takes knight, knight takes knight. Tapos, kala ko kakainin niya na yung queen takes a4, no? So, ayan. Push lang. Saka kinain yung knight. Ang gandang tira. Knight takes, queen takes f3. Queen pawn. So, king takes f3. Queen. Medyo dito talagang kita na yung result. So, pero nagpatuloy pa rin. A6.
King move. Queen move. King move. Queen move. King move. Ayaw pang kainin ni BNM yung A6. Gusto niyang ilapit yung king. Okay, given na ito. Ayan, so good game. So, ayan po ang game ni Arwin Chris Hernandez versus Joel Delfin, ang ating BNM. So, basically, ang nakikita ko dito, yung crucial talaga is yung bishop takes sa knight. Nag-open yung F-file, malakas yung rook. Tapos may blunder dun sa naiwan yung rook. So walang compensation. So parang yun yung mga significant na moves. Ayan po, ayan yung ating analysis. So we will try na isa-isahin yung ating mga players na nilaro nila. So abangan po natin sa abot ng ating makakaya. Yun po yung ating observation dito sa mga laro. Magaganda yung mga pinapakita ng ating mga players. Round 1. So mahaba pa ito kasi 9 rounds to. So marami pang pwede tayong makita rito. Ayan, maraming salamat po si Attorney Aldin muli. Ayan. Tumira, King, ayan, checkmate. Ayan. Ayan. Thank you po. Maraming salamat.